Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of decision, action, mga pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo na positive reading lang, sorry ha. Baka hindi mo magustuhan ang ating reading, anak! Try to analyze, i-reverse nyo hanggat maaari para magkaroon ng positive outcome ha. Kaysa makarinig kayo ng positive pero hindi nyo alam kung ano yung outcome. Pero it's your choices pa rin. Tingnan natin, Gemini. May mga naiisip ka na sitwasyon na mga gusto mong gawin. No, na gusto mong matapos, na gusto mong gawin, you feeling burden, you feeling stress or struggle in some aspect of your life. May mga sitwasyon na kapag painful sa iyo or pwedeng may mga naiisip ka na nai-stress ka o nade-depress ka doon. Pwedeng nahandon sa point. O may mga nakakausap ka or kinakausap ka. No? Yan, na nakapagbibigay sa iyo ng ganong sitwasyon. You want to improve something into your life, medyo emotional, medyo magulo yung isip mo, nagkakaroon ka ng mga pagpaplano, or maybe nahado yung point na may mga bagay sa iba sa inyo isinihintay, or you're taking a pause in some aspect of your life. Or sa iba naman sa inyo is you don't know how to proceed. If you take it action or not, or if you're deciding to stay or you want to go. Pwedeng nahandon sa point na yun. Kumbaga nagkakaroon ka ng option. Pwede rin na nahandoon sa, nagkakaroon ka ng doubt. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano. May mga tensyon na hindi pa natatapos. There's a bullying situation ako na nakikita sa iyo, Gemini. May mga unexpected of low of emotions. Pwedeng disappointment, intense, pwedeng conflict, malaki man o maliit yan, o kaya is mga heartache. Sa iba dito is lungkot, may unhappiness situation kasi, no? Pwedeng sa iba dito is separation. Pwedeng nahado sa point na yon. Maraming klase ang separation na, situation na. Ako nakikita, maraming klase yon. And then also is nalo-loss of thought or nagkakaroon ka ng battle thought sa iba, sa inyo. Yun, may mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibila ka daw na situation in life. Parang magugulat ka na lang dun sa situation na iyon. Merong, the King of Cups and the Queen of Cups, pwedeng connected to sa'yo, no? Pwedeng kapatid mo, pwedeng magulang mo, pwedeng isa ka dito na karelasyon mo. When it comes dito sa sitwasyon, may merong struggle in this connection. Hindi ko alam in what way. Pwedeng kasama ka dito, or karelasyon mo to, or magulang mo to, or kapatid mo to. May struggle dito. Kumbaga may mga tension dito sa sitwasyon na to. Yun ang nakikita ko. And also is there's an offering situation. Ako na nakikita sa iyo. Pwede ikaw yung mag-o-offer, or someone is makakareceive ka ng offer. Dito. Yun. Pero bakit ganito yung card mo? Tingnan natin kung ano ilalabas mamaya. Kasi may something sa card na. Kasi pinutol ko na, di ba? Hindi ko siya tinuloy-tuloy. Pero may something ako nakita. We have the 2
25, 33, 34, 20, Gemini, Sagittarius, Capricorn, and Taurus. Okay. Okay. May mga sitwasyon na parang makikipagsapalaran ka, parang nandun sa point na yun, may mga bagay na iniisip mo kung tama ba ito, kailangan ba, need ba, dapat ba, pwedeng nahandoon sa point na yun, no? Na pwedeng ito is pwedeng related siya sa work, ay pwede siyang sa negosyo, business, finances, or sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Yung mga bagay na gusto mong ang mag-success into your life, pwede na doon sa point na yon. And then also, ang nakita ko rin sa'yo is, nasa networking ka ba? Iba dito, maybe you are a YouTube, TikTok, Reels, Facebook, networking, mga ganyan situation, o kaya is, may, may mga outdoor situation. Pwede may mga pupuntahan ka na mga tao na medyo, there's a group of person kasi ako nakikita yan. May mga group person o kaya may mga outdoor situation o kaya is nagtatrabaho ka in a public situation or sa iba naman sa inyo is medyo mas maraming nakikilalas, kakilanlan? Para mas marami ka pang makakakilala sa'yo. Magkakaroon ka ng mga bagong kakilala or kaya mas marami pang makakakilala sa'yo, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa inyo. And then also, sa sayo kasi yung susi, ibig sabihin, lahat ng maiisip mo o lahat ng gusto mong gawin sa buhay mo, nasa iyo daw yung susi. Depende kung saan mo gagamitin yung susi mo na yan. Basta, syempre, sana gamitin mo in a good, in a nice way. No, Gemini. And then also, there's a luck situation. Ako na nakita sa'yo. May mga change of journey situation or may mga chance and hope. Ako na nakikita. Pwedeng chance and hope when it comes sa mga bagong oportunidad o kaya mga bagong kakilala. Sa iba naman sa inyo, gambling. Pwedeng nahado sa point na yon. Baka tumaya kayo, baka manalo kayo. Sana energy nyo. And then also, may mga small happiness situation. Ako na nakikita sa iyo. And handito rin yung point of promises situation, parang nahandoon yung point, either ikaw yung magpa-promise or someone is magpa-promise sa'yo. Magkakaroon ng mga promises situation kasi. Handito rin yung point na magkakaroon ng mga commitment, ganyan. Pwedeng someone's want to commit sa'yo or may mga dealing situation, may mga partnership situation. Pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Magkakaroon kayo ng mga ganon. Yun ang nakita ko sa iyo. May mga babaguhin o pagbabago ng mga cycle sa buhay. Pwedeng sa iba ganun. Sa iba dito, there's a gain of wealth. Pwede na doon yung point na may naiisip ka how to gain your wealth o kaya is may magbibigay sa'yo nito o ikaw yung magbibigay ng ganun. Pwedeng na doon sa point na yun na yun ang nakikita ko sa iba. Vice versa. Tingnan natin. Energy ni Gemini. Diba dito, ano to, teacher? Teacher kayo? Teacher, doctor, yung para mga tumutulong, yung nakakatulong, mga ganun. Yung iba ganun. Energy ni Gemini. Okay, when it comes sa yung energy. Okay, pagdating sa yung energy, ang nakikita ko sa iyo dito, masaya ka, pero ang sabi dito is, pwedeng may makakausap ka or may mga sitwasyon na wala kang magagawa, mangyayari yung mangyayari. Kasi meron kang ikalulungkot or meron kang ikaka-frustrate. Pero tayong babae and the family, pwedeng kapamilya, kasama sa trabaho, o related siya sa isang babae. Actually, dalawa yung babae dito. Ay, tatlo.
na yun yung isa man, dalawa o tatlo man yan, na pwede magkakaroon kayo ng pag-uusap or connection sa kanya na medyo, or family member ha, pwede rin kasi kasama sa trabaho yun, na magkakaroon ka ng frustration. Kasi may painful ako na nakikita sa'yo. Ang nakikita ko rin sa'yo dito is makakaramdam ka raw ng kaba o takot, parang ganun. Sa iba naman is may stagnant ka daw. Sa iba yung parang wala kang magagawa. Parang hindi ko naman masasabi na masyashock eh. Parang mangyayari yung mangyayari. Parang nandun sa point na yun. Tapos, And then also, parang yung iba sa inyo is may ipit kayo sa sitwasyon. Yun na nakita ko sa iyo. Energy mo rin kasi is yung iba sa inyo mapopokus daw kayo sa painful ng situation into your life. You're feeling stuck, you're feeling stagnant, mga ganyan. Pwede sa iba sa inyo is may mga bagay na malilito ka o may pagkalito situation. Yun na nakikita ko sa inyo. May mga sitwasyon na gusto mo isaayos sa iba or gusto mo ng pagbabago pero mahihirapan ka. Mga ganun sitwasyon. O kaya something want to achieve pero mahirap. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang parating. Yun ang nakikita. May mga iniisip ka kasi dito sa sitwasyon mo eh. Yun. Na gusto mong ma-achieve. Parating kay Gemini. Okay. Ay, ganun. Ang gulo ng card mo ah. Ba't ganito yung card mo? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito, Gemini, merong tao na i-undervalue ka niya. Hindi ko alam kung sino, pero may tao na i-undervalue ka niya, may tao na abusuduhin ka niya, or ikaw ito sa kanya ha, vice versa. Actually, may scam. Sa iba, scam to. Sa iba, scam to ha. Sa iba naman is may tao na gagamitin ka niya, o ikaw ang manggagamit. Sa iba naman is pang-aabuso yon or yun nga, hindi pagpapahalaga. No? And then sa iba naman may tao na hindi magiging equal sa'yo or ikaw ito sa kanya. Ganyan. Sa iba, kung may mga card kayo, o iwas na lang kayo. Tsaka kung nagpipindot kayo ng mga link, iwas na lang din kayo. Pwedeng isa yon sa ma-scam ka. Or pwede rin kasi may mga nakakausap ka, di ba? Nagagamitin ka lang. Kumbaga, din yung mga point of gold digger, panggagamit, panggagancho, mga ganyan. Ingat ka dyan ha. Sana hindi ikaw ito ha. And then, hindi maganda yung card ha. Kasi may mga conflict situation, may mga disagreement, conflict, mataas ang ego, ganyan. Ang gulo ng card mo. Okay ka ba? Okay ka ba? Sabi ganun eh, no? May mga bagay ka daw kasi na gusto mo ng clarity or maybe someone or nandun yung point may mga bagay o sitwasyon na gusto mo actionan or itama. Yun. May mga tension na hindi pa totally tapos, no? Sa nakikita ko sa ito. Alam mo ba na may lalaki na makikipag-usap sa'yo? May lalaki, or ikaw ang kakausap sa kanya. May lalaki na makikipag-usap sa'yo or ikaw ang kakausap sa kanya. Vice versa. Yun na nakikita ko. Hindi ko alam kung related to a problem or related to money or pwedeng kasama mo rin siya sa trabaho o kaya kung sino man itong lalaki na ito ha, pwedeng nandun sa point na yun. Related to a valuable things, kumbaga. May mga pag-uusapan kayo related to a territorial. Kung ano man territorial yan. Okay?
may pag-ignore o may pagba-blockage. Pwede rin kasi is may tao ka na i-ignore or i-ignore ka niya or iba-block mo siya or iba-block ka niya. May pagba-block. Maraming klase pagba-block pwede rin kasi yung pagba-block, 'di ba? Halimbawa, pagba-block is hindi iba-block kita sa Facebook, ganyan. May mga klaseng pagba-block. Pwedeng pagba-block na isisisi ko sa iyo yung kasalanan ko. Yung mga ganung sitwasyon, 'di ba? Block din niya. O kaya any situation of pagba-block, no? Ingat ka na lang din. Sana hindi ikaw ito sa nakita ko. Medyo magulo kasi yung situation. Medyo magulo yung isip mo rin sa nakikita ko dito, no? Yun na nakikita ko dito sa iyo. May tao na magsasalita, parang nananahimik siya tapos bilang magsasalita. Hindi ko alam kung ikaw ito Kilala mo na to. As in, kilala mo siya. Matagal mo na siyang kilala, parang magsasalita siya or may sasabihin siya sa'yo. Parang nandun sa point na yun. Or pwede siya yung nagkakaroon kayo ng hindi magandang connection, tapos biglang mangyayaring muli, diba? Pwede nandun sa point. Dapat iwasan ni Gemini. May gulo, kumbaga, sa iba, no? May gulo dito. Haba, ano yung pasensya mo dito, Tsaka kung may mga mangungutang, o ikaw mangungutang ka, o kaya may mga nangutang, hindi kanya mababayaran, o kaya kung may mangungutang, hindi mo rin siya mababayaran, hindi kanya mababayaran. Kung ikaw na may mangungutang, naku po, nakakahiya naman, di ba? Sabay ganun. Basta ingat kayo yung mga unpaid debit nyo dyan, kung may debit card man kayo, basta may card kasi ako nakikita. Ingat kayo dyan. Dapat iwasan. Kung wala naman, huwag kayo kumuha ng mga card na na hindi kayo sigurado. Okay? Dapat iwasan. Dapat iwasan mo. Iwasan mo is, syempre, yung mga tao na na may mga jealousy, yung mga tao na ayaw nila na magpatalo. Kung ikaw ito, ganun din, wag na lang. Iwasan mo rin yung mga tao na may mga insecurity sa buhay or ikaw ito, iwasan mo na mapanghinaan ka ng loob, yung ma-burnout ka, yung ma-drain ka ng mga situation o kaya may mga bagay o sitwasyon na nakakausap na makapagpapadrain sa'yo. Syempre, hindi mo pag-isipang mabuti yung mga gagawin mo. Slowly but surely, no, ang sinasabi dito para hindi rin magkaroon ng mga struggle in life. Syempre, ang sinasabi rin dito is you need to see the fact of the situation, no, bago ka talaga na gumawa ng desisyon, magsalita, mag-move, mag-action. Yun ang sinasabi dito. Kumbaga, iwasan mo na lang din na, tsaka wag kang mapanghinaan ng loob na baka ganito, baka ganyan, ganyan. Be confident na lang din. Tsaka yung mga tao na may ayaw sa'yo, okay lang yan. Diba? Hayaan mo sila sa buhay nila. Kumbaga, dead matology na kala lang dyan. Tsaka, din, kung alam mo na nasa tama ka, manindigan ka. Depensahan mo rin yung sarili mo. Yan. Protektahan mo din yung sarili mo. Nado sa point na yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, o sino man itong love. Gemini in love. Okay, when it comes sa love, iba sa inyo, family to. Related siya sa family. Gemini in love, universe. Teka lang. Kung single ka, kung single ka,
May tao na nagkaka-interest sa'yo. Pwedeng matagal na to. Yun ang nakikita ko. Matagal na to. Kilala mo na to. Pwedeng kilala mo na siya tapos interesado pa rin siya sa'yo. Nando sa point na yun. And then also, is kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon ng paghihiwalay kasi ang nakita ko dito, nagkaroon ng attraction yung isa sa iba. No? Yes, nagkaroon ng struggle, problem in this connection. Meron siyang, ikaw ito or siya, parang na-feel niya kasi or parang may hinanap siya na hindi niya nakita sa'yo. Tapos nakita niya sa iba, or nagkaroon na talaga siya ng interest sa iba. Pero ang nakita ko sa kanya dito kasi, they still holding the situation, ano. Kumbaga, para sa kanya, unfinished itong connection na ito sa nakikita ko dito. They want to talk sa'yo, pero hindi ko kasi nakikita yung action niya. Kung titingnan ko siya dito, interesado pa rin naman siya sa'yo sa nakikita ko. Or maybe this is you, ha. Yun, they want to recover this connection. Biglaan lang din, ano, yung iba dito, no? Parang biglaang naganap na nagkaroon ng paghihiwalay. Biglaan lang. And then nga, gusto pa rin naman niya na connection, basta sa kanya is unfinished ito. Nagkakaroon pa rin naman siya ng interest. Nagkakaroon siya ng sadness and disappointment. Yun. And then, kung kayo naman is may third-party relationship, sa may mga third-party relationship, alam mo naman daw, either sinabi niya o nalaman mo. Yun ang nakita ko dito. Yun ang sabi dito. Tsaka ang nakikita ko kasi dito, sa may mga third-party relationship, ano pa rin eh, parang ikaw or siya, kahit na ano, nagkakaroon pa rin siya ng interest sa iba. Nagkakaroon pa rin siya ng interest sa iba. Parang may pagka, ano to, no, either makasarili or sakim. Ganun ang nakikita ko dito. Or hando lang yung point na happy siya kapag dalawa. Pwedeng nando sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Or madali lang talaga siya ma-attract. No? Ganun kasi yung point na yun sa iba. Ay, baluga. Sa iba naman sa inyo, kung wala kayong third party relationship, mahaba ang pasensya ng isa sa inyo. Siyempre, hindi naman maalis yung problem, struggle, stress, when it comes disconnection. Kumbaga nandun yung point na may mga time talaga na disappointment, hindi maaalis eh. Natural lang kasi sa relasyon na yun, ano. Yung mga, yun nga lang, hindi ko lang maintindihan dito sa sitwasyon. Sa iba, isa sa inyo kasi is mapagbigay. Either palagi may binibigay o mapagbigay lang talaga siya, mahaba lang ang pasensya. Pwedeng may connection sa iba or nahatak to ng sitwasyon. Parang meron siyang gustong gawin. Isa sa inyo parang may gustong gawin or nagkakaroon siya ng interest sa iba. Yun ang nakikita ko Or may naiisip siya na what if ganito, ganyan. Pwedeng nahadon sa point na yun. Yun ang nakikita ko Pero still happy naman. Ang nakikita ko dito, happy yung situation. Kung nagkakaroon man kayo ng mga disappointment or sadness in this connection, at nagkakaroon naman din ng recovery. Naayos at naayos naman. Kasi isa sa inyo, patient lang talaga yung isa sa inyo. Pero may something. Pwedeng may mga pagsisinungaling, ano? Isa sa inyo nagsisinungaling. Hindi ganun katotoo. Money. Anak, gomen muna. Today. Dito. Money ni Gemini. Please yun. Ay, baby, chang no inyoy na. Kolawa. Chito mate. Money. Uy. Okay, pagdating sa yung money ang trabaho to Pagdating sa yung money or sa trabaho, may opportunity daw na darating sa iyo. Or maybe meron ka opportunity na pinag-iisipan this time at yun yung makakatulong sa iyo. Kasi andito na si Wheel of Fortune. No? So iba naman sa inyo, kasi kahit naman daw kayo saan ilagay, is kaya nyo daw umangat. No? Andun din yung point na
na kung maninindigan ka talaga at magkakaroon ng protection is magiging maganda yung cycle kasi andito si Wheel of Fortune eh. Yun ang sabi dito. Magkakaroon ka ng magandang cycle pagdating sa kaperahan mo. Pero yung iba sa inyo, you have a knowledge kumbaga may knowledge kayo paano nyo babaguhin at magiging maganda yung kaperahan nyo, ibig sabihin. Kumbaga, gamitin nyo yung knowledge nyo, yung strengths nyo, yung wisdom nyo, o yung talino nyo talaga, no? Para magkaroon kayo ng decision making, para mas more kayong maging, blessed when it comes to your money. Yun ang sinasabi dito. Gawin nyo talaga yung lahat. No, put your effort when it comes in this connection. So, iba kasi sa inyo, ang nagiging siguro yung pa-travel-travel or alis-alis, ganyan, malayo o malapit, yun yung nagiging blockage sa'yo. Kaya minsan siguro nag-struggle ka. Pero but still, yung iba sa inyo, there's a struggle situation. Ako na nakikita na pagdadaanan pagdating sa pera. Sa iba ganun. Hindi naman kayo lahat. Pwedeng pwedeng mga innovation or ng mga bagay-bagay, mga ganun. Or pag stepping up ng mga bagay-bagay. Halimbawa, cellphone, going to cellphone 16, 15, ganyan. O kaya is mga bagay na gusto mong bilhin, mga ganyan, pagkagastusan. Yun na nakikita ko. Arigato naman say God bless.